Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 5, Quarter 4, Week 4. Tekstong naratibo, dulang pambata, mga elemento ng dula, wika, tayutay, kabalintunaan, ironiya, langkapang pangungusap. Hahatiin ng inyong klase sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay gagawa ng concept map tungkol sa tayutay. Ang ikalawang grupo ay gagawa ng concept map tungkol sa pangungusap. Narito ang mga posibleng sagot. Tayutay, personifikasyon, pagmamalabis, pag-uyam, pag-awag, metapora, simile. Para sa pangungusap naman, panaguri, sugnay, kayarian, paksa, simuno. Hulaan ang pangyayaring ipinapakita sa bawat larawan at sabihin kung saan ito ginaganap. Dinagyang Festival, Iloilo. Mascara Festival, Bacolod City. Tuna Festival, General Santos City. Parada ng mga higante, Angono Rizal. Kalimutan Festival, Sultan Kudarat. Sinukwan Festival, Fernando, Pampanga. Ano-ano pang paraan ang ginagawa ng mga Pilipino sa iba't ibang rehiyon upang maipakilala ang kanilang kultura at kakayahan? Ipinapakita nila ang kanilang kultura sa pamamagitan ng sayaw, awit, dula, kasuotan at mga tradisyong pangkultura. Ano ang dulang Kambayoka at bakit ito itinuturing na isang sining? Ang dulang Kambayoka ay isang uri ng dula na nagpapakita ng kultura at tradisyon. Ito ay sining dahil gumagamit ito ng kwento, galaw at pagpapahayag. Ano ang pag-aaralan natin sa dulang Kambayoka? Pag-aaralan natin ang isang dulang Kambayoka tungkol kay Pilandok. Tukuyin kung tama o hindi ang pangungusap batay sa isinasaad ng larawan. Agong. Ang agong ay pinatutunog sa pamamagitan ng pagpalo. Tama. Kulintang. Ang kulintang ay binubuo ng 6 na gong. Hindi tama. Ito ay binubuo ng 8. Debakan. Ang debakan ay isang modernong tambol. Hindi tama. Ito ay tradisyonal. Tubaw. Ang tubaw ay isinusuot sa katawan. Hindi tama. Ito ay sinusuot sa ulo. Mangsasangyaw. Ang isang mangsasangyaw ay tagahatid ng balita o mensahe. Tama. Kaugnay na paksa bilang isa, pagbabasa at panonood ng dulang pambata. Halina't magbasa. I-download ang pagtatanghal ng Sining Kambayoka Ensemble na dulang Si Pilandok gamit ang link sa ibaba at basahin ito. Dahil mahaba ang dula, panoorin lamang ang bahaging itinalaga sa inyong pangkat. Makinig at sumunod sa gabay ng guro upang matiyak na ang tamang bahagi ang inyong mapanood. Itinalagang bahagi sa bawat pangkat. Unang pangkat, unang bahagi, sina Pilandok, Bombola at Potre. Ikalawang bahagi, ang pag-uusap ni Pilandok at ina.
Ikatlong bahagi, ang lamangan ni Pilandok at Bombola. Ikaapat na bahagi, naging ahas si Prinsesa Soraya. Ikalimang bahagi, huling bahagi, naging normal na tao muli si Soraya at ang naging kahihinatnan ni Pilandok at Bombola. Group mapping activity. Kumuha ng Manila paper, lapis, pentel pen at Crayola. Gumuhit ng mga larawan na nagpapakita ng mga pangunahing pangyayari sa dulang si Pilandok. Gumuhit ng palaso o arrow mula sa unang larawan patungo sa susunod na larawan. Ipaskil sa pisara ang inyong mga guhit. Ayusin ang mga larawan mula sa unang bahagi hanggang sa huling bahagi ng dula. Para sa ikalawang araw. Pumili ng isang mag-aaral mula sa bawat grupo na magiging tagapagsalaysay. Ang mapipiling mag-aaral ang magkukwento at magbabahagi ng bahagi ng dula. Ipakita ang mga iginuhit na larawan habang isinasalaysay ang kwento. Pagtalakay sa layunin at tema ng dula. Ibahagi ang inyong reaksyon sa mga pangyayaring nagpapakita ng panloloko ng mga tauhan sa dula. Sabihin ang mga aral na inyong napulot mula sa dula. Paglalarawan sa mga karakter. Pumili ng isang karakter sa dula. Ilarawan ang napiling karakter. Pagtukoy sa tayutay na kabalintunaan o ironiya na angkop sa pahayag. Kilalanin at unawain ang kabalintunaan o ironiya bilang isang tayutay. Makinig sa paliwanag at tukuyin kung paano ito ginamit sa dula. Ang kabalintunaan o ironiya ay isang pagpapahayag na may layuning makasakit ng damdamin o mangotya sa tao, bagay o pangyayari. Ngunit ito ay itinatago sa paraang waring nagbibigay puri. Ang pamamaraan ay tila pumupuri sa simula, subalit lilitaw din ng nais ipahayag na isang pamimintas. Nararamdaman ng tunay na kahulugan nito sa tono o diin ng pagsasalita at ekspresyon ng mukha ng nagsasabi. Tinatawag din itong pag-uyam. Magbigay ng ilang halimbawa ng kabalintunaan na angkop sa iba't ibang bahagi ng dulang si Pilandok. Talagang mautak ka, Pilandok. Sinasabi ng mga tao kahit madalas siyang tawaging hindi magaling. Ay, napakatalino mo talaga. Sinasabi kay Pilandok kapag nagpapanggap siyang hindi niya alam ang ginagawa kahit siya ang nanlilinlang. Ang galing mo talagang mag-isip. Sinasabi kay Bombola na akala niya ay naloko niya si Pilandok pero siya pala ang naloko. Napakabait mong tao. Sinasabi sa tono ng panunuyam kapag niloloko ni Pilandok ang iba. Siguradong yayaman ka. Sinasabi kay Bombola kahit kapahamakan ang inaabot niya dahil sa kanyang kasakiman. Mga elemento ng dula. Ibigay ang hinihinging impormasyon o pangyayari tungkol sa mga sangkap ng dulang si Pilandok. Simula, tagpuan, tauhan. Gitna, suliranin, saglit na kasiglahan, tungkulin, kasukdulan. Wakas, kakalasan, kalutusan. Narito ang mga posibleng sagot. Simula, isang liblib na pook sa Lanao del Sur at sa kaharian ng Banjarmasin. Tauhan, Pilandok, Bombola. Potre, ina, sultan, Soraya, dama at mangsasangyaw. Gitna, suliranin. Niloloko ni Pilandok ang mga tao at nagkakaroon ng maraming kaaway lalo na si Bombola at ang ina ni Potre. Saglit na kasiglahan, naloko ni Pilandok ang ina ni Potre gamit ang tabako
at nakatakas siya. Tunggalian. Ang tunggalian ay pagitan ni na Pilandok at Bombola at Pilandok at ang mangkukulam. Kasukdulan, nabuhusan ng tubig mula sa agamanyog ang ahas kaya bumalik sa dating anyo ang prinsesa Soraya. Wakas, kakalasan, naging tao muli ang prinsesa at nalaman ang kabutihan ni Pilandok. Kalutasan, naging mayaman si Pilandok at naging palaka si Bombola bilang parusa. Palitan ng pahayag na kabalintunaan ang nasalangguhitang bahagi ng dula. Pilandok, "Pwes, alam ko kung paano magagamot ang prinsesa. Sige na, pakawalan mo na ako at sasabihin ko sa'yo ang sikreto." Bombola, "O sige, pero pag niloko mo ako uli, papatayin kita talaga." Kakalagan si Pilandok. "O sige, pero pag niloko mo ako uli, magsaya ka na at papatayin kita talaga." Hinihintayin ko ang paglabas ng ahas. Ina, "Aha, ano ginagawa mo rito?" Sisilip sa yungib. "Aba, wala ang ahas. Ano yung hawak mo?" "Tubig. Ibinalik mo ang prinsesa sa dating anyo." Bombola, "Naku, hindi." Ina, "Pilandok, gagantihan kita. Gagawin kitang palaka." Ina, Pilandok, "Babasbasan kita. Gagantihan kita. Gagawin kitang palaka." Kompletuhin ang kabalintunaang angkop na sabihin ng isang tauhan sa kausap na tauhan. Gawing gabay ang nasa loob ng panaklong. Ina kay Pilandok, kukutyahin ang kanyang hitsura. "Ikaw na ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa kung ikaw ay patlang. Magbigay ng posisyon." Nakatalikod. Bombola kay Pilandok, kukutyahin ang kanyang talino. "Bombola, ang galing talaga ng pag-iisip mo, Pilandok, parang pag-iisip ng isang patlang." Bata o hito. Ina kay Soraya, kukutyain ang kanyang anyong ahas. "Ang ganda-ganda mo naman, mahal na prinsesa. Patlang ng prinsipeng liligaw sa iyo dahil ahas ka na." Wala. Pilandok kay Bolbola, kukutyahin ang katangian ni Bolbola. "Wala na ngang mas babait pa sa iyo, kaibigan kong kasing bait ni Patlang." Judas. Para sa ikatlong araw, pagsasadula sa dulang si Pilandok. Paano binigyang buhay ng mga aktor ang dula? Binuhay nila ang dula sa pamamagitan ng malinaw na pagsasalita, tamang kilos at angkop na ekspresyon ng mukha. Ano ang masasabi mo sa kanilang mga tinig, kilos at ekspresyon? Malinaw ang kanilang tinig at angkop ang kanilang kilos at ekspresyon sa bawat tauhan. Ano ang masasabi mo sa pook o lugar na pinagganapan ng dula? Angkop ang lugar at nakatulong ito upang maging makatotohanan ang dula. Ano ang kakaiba sa musikang ginamit sa dula? Gumamit ito ng katutubong musika na nagbibigay buhay sa pagtatanghal. Nakapanood ka na ba ng pagdiriwang ng ibang rehiyon? Ilarawan ito. Oo, nakapanood ako ng isang festival na may makukulay na kasuotan, masiglang sayaw at masayang awitin. Pumili ng isang linya o dialogo ng dula at iakto ito. Kumuha ng kasama at magsagawa kayo ng dialogo sa nagugustuhan nyong bahagi ng dulang si Pilandok. Panatilihin ang kasalukuyang pangkat, isadula ng inyong pangkat ang bahaging itinalaga sa inyo. Hindi na kailangan mag-ensayo, gawin agad ang dula-dulaan, role-playing. Para sa ika-4 na araw, kaugnay na paksa, pangungusap na langkapan. Basahin ang ilang bahagi ng dulang si Pilandok. Bumuo ng mga pangungusap na langkapan batay sa mga pahayag na ginamit sa dula.
Unang pangungusap, si Pilandok ay may katandaan na. Siya ay isip bata pa rin. Tampulan siya ng tukso. Pag-isahin ang pangungusap bilang isa at dalawa. Si Pilandok ay may katandaan na, subalit siya ay isip bata pa rin. Anong uri ng pangungusap ang nabuo? Tambalan. Bakit tambalan ang pangungusap? Ito ay tambalan dahil binubuo ito ng dalawang sugnay na makapag-iisa na pinagdugtong ng subalit. Isama sa tambalang pangungusap ang ikatlong pangungusap. Si Pilandok ay may katandaan na, subalit siya ay isip bata pa rin, kaya tampulan siya ng tukso. Anong uri ng pangungusap ang nabuo? Langkapan. Bakit langkapan ang pangungusap? Langkapan ang pangungusap dahil mayroon itong sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa. Baguhin nyo ang nabuong pangungusap pagkatapos susuriin natin ito ng sama-sama sa klase. Si Pilandok ay may katandaan na, subalit siya ay isip bata pa rin, kaya tampulan siya ng tukso. Binago, si Pilandok ay may katandaan na, subalit siya ay isip bata pa rin, kaya tampulan ng tukso. Pagsusuri, sugnay na nakapag-iisa bilang isa, si Pilandok ay may katandaan na. Sugnay na nakapag-iisa, subalit siya ay isip bata pa rin, kaya sugnay na di nakapag-iisa, tampulan ng tukso. Basahin ang orihinal na pangungusap. Dagdagan ito ng isa pang sugnay upang maging pangungusap na langkapan. Isulat ang binuong pangungusap sa inyong sagutang papel. Nagpunta po ako rito para regaluhan kayo ng tabako. Ikalawang pagbabago. Ikatlong pagbabago. Ikaapat na pagbabago. Ikalimang pagbabago. Ika-anim na pagbabago. Pagkakabuo ng langkapang pangungusap. Ano ang dapat tandaan sa pagbubuo ng pangungusap na langkapan? Dapat tandaan na may isang sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa ang pangungusap na langkapan. Paano pinag-uugnay ang mga sugnay upang makabuo ng langkapang pangungusap? Pinag-uugnay ang mga sugnay gamit ang mga salitang tulad ng dahil, kaya, kapag at upang. Bumuo ng 5 pangungusap na langkapan mula sa mga pahayag na naibigay. Sundin ang anumang pattern na gusto nyo. Salangguhitan at lagyan ng label ang mga sugnay. Bilugan ng mga pangatnig. Kami ay nanood ng Sinulog Festival. Hindi namin natapos ang palabas. Sumakit ang aking ulo. Maaga kaming umuwi. Ako ay makapagpahinga. Ano-anong nalaman mo sa linggong ito tungkol sa kultura ng mga Pilipino? Nalaman ko na masayahin, malikhain at mahilig sa pista at tradisyon ang mga Pilipino. Tayutay na kabalintunaan. Nalaman ko na ito ay gumagamit ng salitang may magkasalungat na kahulugan. Langkapang pangungusap. Nalaman ko na ito ay pangungusap na may 2 o higit pang sugnay na pinagdudugtong ng pangatnig. Pagsasadula.
Nalaman ko na ito ay pag-arte o pagganap ng isang kwento sa harap ng iba. Pagtatapat, itapat ang mga elemento ng dula sa mga paglalarawan sa mga ito. Para sa Hanay A, pinakakaluluwa ng isang dula, saksi sa pagtatanghal, paksa ng dula, mga linya ng mga aktor, nagbibigay buhay sa dula. Sa Hanay B naman, dialogo, direktor, script, character, manonood, tema. Narito ang mga tamang kasagutan. Punan ng angkop na salita ang patlang upang makabuo ng pahayag na may kabalintunaan. Paghahanda para sa pista. Nililibet si Agno. Abalang-abala ang pamilya Reyes sa paghahanda para sa pista sa Nayon. Maraming darating na bisita upang makipagdiwang. Nanay, halatang pagod na. Makikita ang anak na nakahiga. Talaga namang patlang ka, Leo. Napakasipag o napakabait. Wala ka ng ibang ginawa kundi matulog na lang maghapon. Leo, mabibigla at agad na babangon. Hindi naman po, Nay. Nagpapahinga lang po sandali. Napagod na rin po kasi ako. Nanay, sobra naman ang patlang mo. Kitang-kita na nga ng dalawang mata ko, nagsisinungaling ka pa. Katapatan. Tatay, kasama ko si Leo kanina sa pagkatay ng mga manok, Nanay. Talagang pagod na rin yung anak mo. Nanay, sus, magkakampi lang kayong mag-ama. Ngingiti-ngiti. Tatay, tara na nga sa kusina at makakain na muna. Talagang gutom na ako. Kakain ng mag-anak. Maraming kakainin ang tatay. Nanay, nagtataka naman ako sa patlang ng sikmura mo, tatay. Halos maubos mo na ang isang kalderong kanin. Disiplina. Tatay, ay nako, Nanay, sobrang gutom ko sa dami ng ginawa natin. Leo, dito ka magtataka, Nay. Alam mo bang bilib ako sa tibay ng panlasa ng nakita ko? Pati hindi masikmura ng aso, patlang niya. Kinakain. Magtatawanan ang mag-anak. Nanay, seryosong usapan na ito. Alam niyo ba na patlang ang isang kapitbahay natin dyan? Napakabait. Pagkatapos kong tulungan noong nagigipit siya, hindi man lang makapagpautang sa akin ng kahit 500 piso lang, sana para madagdagan ang ating handa. Tatay, Nanay, kung anong meron tayo, yun na lang. Mahirap kayang magbayad ng utang. Leo, oo nga naman, Nay. Ibibili ko na lang ng bagong damit para sa pista bukas. Nanay, o sige, bumili ka ng 100 damit para makapagpalit ka kada oras. Maririnig ang halakhak ng mag-anak. Sumulat ng isang talata tungkol sa isang pagdiriwang na dinaluhan mo. Gumamit ng iba't ibang kayarian ng pangungusap. Sa langguhitan ng mga pangungusap na langkapan, lagyan ng pamagat ang iyong talata.